Si Biboy talaga, hindi talaga siya nanonood. Halata. Kasi hindi niya alam yung topic. Pumigil ka nga dyan, udang. May ka kasi sumasali-sali. Masalo talaga ipal dyan eh. So ayan na naman kayong dalawa, udang, Biboy. Ano ba yan? Paano ko matatapos din sa ginagawa ko kung panay lang kayo dyan away? Isturbo kayong dalawa. Hindi naman kayo magsalita kung hihingin ko opinion nyo. Hindi basta na lang kayo magsulputan dyan pa kayo talaga kayo magdidiskusyon. Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Nandito naman sa inyong harapan ang pinakamagandang kalingap reactor. Walang iba kundi si Dibang. Ayan na po. So nandito naman tayo para pag-usapan natin itong sa live ni Kuya Bal na kung saan hindi lang mga vloggers ang mga nakakabili ng properties sa Cam Norte, sa Daet. Kung hindi, mga OFW pa pala. May mga OFW na nagkaroon ng properties sa Cam Norte. So ayan po yung pag-uusapan natin. Maya-maya lang, kung bakit nga ba sila nagsibilihan ng mga properties sa Cam Norte at bandang huli, magbabagong isip nila at iaalok nila kay Kuya Bal para mabawi yung gastos. So ayan po yung pag-uusapan natin at syempre, ayan po, promote ko lang po sa inyo ang aking YouTube channel. Ayan. Nita Cute Vlog. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan. And of course, mayroon din po kaming Facebook page. Ayan po Nita Cute Vlog din po. Walang ibang Nita Cute Vlog. Ako lang po yun. Diba? Kami lang po yun. Walang iba. Diba? Klaro. Charot. At syempre, nag-upload tayo ng mga short video, mga kwela-kwela, ayan. Ito, of course, meron din po tayo dyang humanitarian. Pagka medyo sobra-sobra yung ating pera, namimigay tayo ng pagkain sa homeless. Pag wali naman. Di ba? Ganun talaga ito, may sobra-sobra lang. And of course, ayan, Bal Santos Matubang atin na vlog and Kalingap po. Huwag po natin silang kakalimutan. Ang lahat po ng Kalingap vloggers and Kalingap reactor. So ayan lang po, balik na tayo sa ating topic dito nga po sa live ni Kuya Bal tungkol sa mga OFW na bumibili ng property sa Cam Norte. So bago natin ipagpatuloy yan, siyempre panoorin muna natin Diskuday ang live ni Kuya Bal. Kumuha tayo ng konting video lang para mayroon tayong idea. So ayan, walang kukurap. Tandaan nyo po mga kaibigan, mga kalingap, na last time po na ako yung nag-live dito, nabanggit ko po yon. Like Sam Ashley, may bahay na at mayroon ng sasakyan. May lote na po dito. Tapos sila Alex Librada, ganon. Pati ata si Ruel mayroon na dito, na lote dyan. Marami na po rito mga nag-stay sa Daet. Ang akala ko po mga kalingap, mga kaibigan, mga vlogger lang ay may lote dito. Pati po pala mga OFW na hindi po taga rito sa Daet ay kumuha rin po ng property rito. Lote. Kumuha rin po ng lote dito po sa Daet. Pero hindi sila taga rito. Taga ibang lugar, ibang probinsya. Bakit ganon? Ba't kayo nagsikuhaan ng lote rito? Kung hindi kayo taga rito, sino ang titira? Sino po ang titira po doon sa lote na inyong kinuha? Di ko alam po kung sino ang titira ng mga lote na kinuha ninyo. Pangalawa po, yung loting inyong kinuha, Class C, nasa liblib na lugar. Wala sa sentro. Malayo po sa Daet. Malayo sa Daet. Doon pag wala kang internet, walang signal doon, Walang signal. I-check nyo po kung saan yung lote na bibilhin ninyo. Ito po ay reminder ko lamang na hindi porkit mura yung lote, kaagad-agad susunggaban ninyo. Paano kung nasa bundok pala yan?
Nasa gitna ng bundok yung lote, kukuha ba kayo ng lote? Hindi niyo tiyak kung saan yung lugar ng lote. Nung live ko po nung nakarang araw, may nag-chat sa akin. Yung lote po, ibininta sa akin ng murang-mura. Inaalam ko nga kung magkano ang bili at magkano ang gastos. Kasi may bahay na raw po yung lote niya. Sabi ko, i-check ko po muna yung lote mo kung talagang maganda po yung lugar. Po ni Kapromdi yung lote. Diyan daw po yan sa may Dugungan. Yung sabi ko, layo naman yan. Sabi sa akin, bilhin ko raw sa murang halaga. Paano raw po maibalik yung ilang gastusin, ilang gastos? Sabi ko, di ko alam kung gustuhan ko yung lugar. Kung mayroong gustong bumili, ibibinta po natin. Pag agad kayong sumunggab, kumuha ng lote na hindi nyo tiyak kung saan, yun pala po ay nasa liblib na lugar. Malayo sa kabihasnan. Pag wala kang service po, wala kang motor, wala kang kotse, mahihirapan kayo. Mahirap pag malayo. Kung nga may property kayo, ganon. Pero class C po yung ganyang klaseng nasa liblib na lugar. Mahirap ibinta yan pag ganyang class C. At least class B man lang or class A, tabing kalsada. Kung sa bagay, yung lugar na yon, mayroon ng kalsada rin. So pwede na siyang class B siguro. Palakpakan po natin. Pero class A po hindi aabot yon. Kasi nga, mura yung lote na pagkabili ninyo. Magkano ito ng per square meter? Baka mga 500 lang siguro, 300 lang ang square meter doon. Pag mga class C po, class B, yung class A po, umaabot ng 10,000 ay per square meter. Pinakamahina sa class A, mga 800 per square meter. Bakit 800? Mga 5,000, 8,000. Pag class A po, mga 10,000 yan. Ganun kamahal. Ang lote po, mismo sa tabing kalsada o sa highway, sa main road. Bakit, Bibang? Mga taga-light ba sila? Udang, sandali lang. Pwede? Sandali lang, tatapusin ko lang itong party ko. Pwede ka na magsalita maya-maya lang, okay? Tapusin ko muna to. Okay lang ba? Buti nga sa'yo, Udang. Buti nga. Kasi masyado kang paipal. So, ayan na naman kayo dalawa, Udang, B-boy. Ano ba yan? Paano ko matatapos din sa ginagawa ko kung panay lang kayo dyan away? Isturbo kayong dalawa. Pwede naman kayo magsalita kung hingin ka opinion nyo. Hindi basta na lang kayo magsulputan dyan pa kayo talaga kayo magdidiskusyon. Ayos naman kung dalawa. Bakit, Bibang? Ano ba yung topic mo ngayon? Yung inalbor ka ng Udang na yan. Ano yun? Si Biboy talaga hindi talaga siya nanonood. Halatang halata. Kasi hindi niya alam yung topic. Ang topic niya po yung tungkol po sa OFW na mga bumili na ng property sa Daet at Camarines Norte. Alam ko yun. Pumigil ka nga dyan, Udang. May ka kasi sumasali-sali. Masalo ka talagang ipal dyan eh. Si Biba ang kinakausap ko, hindi ikaw. Ano yun? Tumigil na kayong dalawa dyan. Tama si Udang, B-boy. Tungkol nga sa mga OFW na nakabili ng property sa Caminorte doon sa Daet. Pero pwede ba, huwag na muna kayo mag-diskusyon para matapos na tayo. Kung makikita na lang kayo dalawa, lagi na kayo nag-aaway. Ano ba?
Ang problema lang ng Bibo, yung iba, mukhang napasubo lang, di ba? Kasi nga ngayon, doon sa live ni Kuya Bal, mayroon siyang nabanggit na mayroong nag-message sa kanya na iaalok daw yung nabili properties para maibalik lang daw yung mga nagastos. Yun yung mga pinag-uusapan. Yun yung naging topic ni Kuya Bal kanina sa live niya. Okay lang naman siguro yan, Bibang. Kasi nga, pera nila yun, pinaghirapan nila yan sa pagtatrabaho sa abroad, pero wag lang sana sila padalos-dalos sa kanilang mga desisyon. Kaya tulad niyan, di ba? O na, inaano pa nila, ginagambala pa nila si Kuya Bal, ang daming gastusin nun. Diba? Dahil po yon sa mga pagmamahal nila sa mga vlogger, sa mga sinusuportahan nila. Kaya wala nang isip-isip. Bili agad ng mga properties doon kasi malapit lang sila sa kanilang mga iniidolong vlogger. Kaya ganun yun, napapabili yung mga iba doon kahit hindi ng mga tinitigan yung mga lote-lote. Kasi nga andun yung mga sinusuportahan nila, mga idol nila na vlogger. Kaya bibili niya rin sila. Para forever sila magkasama, forever sila magkapit-bahay. Ganun! Wow! May point ka dyan, Udang, sinasabi mo. So kahit paano, paminsan-minsan tumatama ka rin. Yun din kasi yung nakikita ang mga possibility, mga posibilidad, na kung bakit may mga OFW na napapabili ng mga properties sa Camp Norte dahil nga doon. Pwedeng ganon, di ba? Mayroon sila mga iniidolo, mayroon sila mga sinusuportahan ng mga vlogger na kung saan doon sila nagbibigay ng financial, kaya yun, na-encourage sila na bumili ng property sa Camp Norte, which is wala namang problema, di ba? Pera naman nila yon, so choice naman nila yon. Kaya lang talaga tama pag-isipan ng maigi para hindi sila mag-isisipan. Okay lang naman siguro yan, Bibang. Kasi nga pera nila yon, pinaghirapan nila yan sa pagtatrabaho sa abroad, pero wag lang sana sila padalos-dalos sa kanilang mga desisyon. Kaya tulad niyan, di ba? O na inaano pa nila, ginagambala pa nila si Kuya Bal, ang daming gastusin nun eh. Diba? Karamihan kasi ng mga vloggers doon, ang lupa nila galing sa sponsor, yung pera. Alam ko yun. Galing sa mga sponsor nila. Yung mga lupa na binibili nila doon. Wala naman problema doon, Udang. Galing sa sponsor yung pera na pinambili ng mga vlogger. As long as na hindi nagbubudol, hindi pinilit, walang problema yan. Kusang loob yung binibigay. Ano naman ngayon, inggit ka kasi sa'yo walang sponsor dahil sa itsura mo. Itsura mo, Udang? Wala. Sinabi ko mo masama. Sinabi ko lang naman, di ba, yung mga vloggers doon, yung iba, yung pera, pambili sa lupa nila, papapat galing sa sponsor. Masama ba? Sabi ko lang naman, Iwan ko sa Udang, basta ka na lang nasabat-sabat sa usapan na may usapan, eh. Ano pa yung lumalabas din sa bunganga mo. Stoy, ano ba? Tama na yan. Ay, naku. Tama na yan para wala nang usapan, wala nang diskusyon. Ang dalawa talaga. Hanggang dito kayo, mas lalo napapatagal yung topic ko eh. Ano kayo bangayan? Ibig na matapos tayo na madali. Kayong dalawa paano yan? Nakakaloka naman tong dalawa na to. Saba, halika at tumawa ka. Nathan Cute Vlog ang magpapasaya. Handa rin tumulong sa mga kapwa. Pagtulong sa nangangailangan di magsasawa. Nathan Cute Vlog ang hanapin.